O eto naman, ito. May sinasabi si dating ano, no, si dating congressman. At alam ko naging gabinete ni PRRD din to, si Locsin, no, si Teddy Boy Locsin. Ayan, may sinasabi siya dito. Ayan, basahin natin ha. Si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Ayan ha. Teodoro Locsin Jr., PH Ambassador to the UK. Kasi na to mga kababayan, kung tutusin talaga, pera-pera lang ho talaga to. Oo, ako nagsasabi sa inyo kasi nabasa ko to eh. Kung paano kumikita ang ICC. Ang ICC, kumikita pala ng pera yan, paano sila kumikita? Kaya pala sila kumikita. Di ba? May annual na binabayaran sila na kumbaga contribution ng bawat bansa na kasali sa kanila. Kaya pala ang US at ibang malalaking bansa hindi sumama sa kanila. Kaya pala tinawag ni Donald Trump na corrupt. O, di ba? Kayo umusga. Wala naman ibang pagkukunan ng pera eh. So, ang dating, nanghihingi sila doon sa mga bansa. So, tayo, mapapaisip tuloy tayo ngayon, mga kababayan, sa nangyaring yan, di ba? Hindi natin maano, pero may isip po talaga natin na ang pumupondo po talaga sa ICC para makuha si Pangulong Duterte, yung Pilipinas. Kaya wag ko kayo magtaka ngayon sa dami ng korupsyon. Kasi alam nyo, bakit nila pinadala si Pangulong Duterte doon? Kasi si Pangulong Duterte na ang pinakamalakas na kumpas. Pag kumumpas yan, kung sino, sabi ko nga sa inyo eh, di ba, ang daming naipanalong ano yan eh. Sabihin nyo, gobernador nga, tinalo siya Cebu eh. O ilang senador na panalo niya, nag-number 1 pa iba. Si Robin Padilla, tsaka si Bato. Si Robin Padilla, tsaka si Senator Bongo. Si Bato to. Ilang politikong pinanalo niyan. Iba ang kumpas ni PRRD. Kaya nga nagtataka tayo dito kasi bakit siya pinadala doon? Diba? Hindi ko dahil sa sa tinatawag nilang crimes against humanity. Sasabihin nila ganun karami. Tapos yung kaso 3 lang.